Noong 1997, nagulat ang isang mama sa dami ng kumukuti-kutitap na ilaw at weirdong tunog na kanyang saksihan sa gitna ng gabi habang nasa disyerto ng Nevada sa Amerika. Maya-maya lang, nabalot siya sa takot dahil sa biglang pagsulpot ng maraming sundalong bitbit ang dekalibreng baril na sinundan ng mga helicopters na may malalakas na searchlights na tila papunta sa kanyang kinaroroonan. Kaya napilitan siyang lumayo at maghanap ng mapagtaguan. Yan ay dahil sa mga oras na yon, siya pala ay nasa loob ng isa sa pinakamisteryoso at pinakamasikretong lugar sa mundo, ang Area 51. Paano siya nakapasok rito? Paano niya nagawang manirahan dito sa loob ng isang linggo? At ano ang kanyang mga nakita? Ito ang kanyang kapanapanabik na true story. Mr. Goodbye! Isa sa pinakamisteryoso at kontrobersyal na lugar sa buong mundo ang Area 51. Bukod sa samot-saring aligasyon tungkol sa mga di umano'y top secret na mga military projects na ginagawa sa naturang lugar, tila kakambal na rin ang pangalang Area 51 ng mga salitang UFO, extraterrestrial at alien. Bagamat paulit-ulit nang dineklara ng mga otoridad na ang Area 51 ay isang top secret military base, marami pa rin ang naniniwala na hindi lamang sa natahang lakas o mga military technology ang ikinukubli sa lugar, kundi pati na rin alien spacecrafts at mga sakay nito na pasikretong pinag-aaralan ng US government. Tulad ng mga pinaniniwalaan ng mga curious sa internet, ang sadyang pagiging heavily guarded at highly secretive ng Area 51 ay buhat ng mga sikretong hindi pa dapat ihayag sa sangkatauhan para umano mismo sa ating kaligtasan. Ngunit kung ang archaeologist na si Jerry Freeman ang tatanungin, hindi sapat na hanggang haka-haka na lang tayo sa kung ano ba talaga ang nilalaman ng areang ito. Yun nga lang, walang kinalaman sa alien technology ang interest ni Jerry na pumasok sa Area 51. Ngunit tungkol di umano ito sa mga taong bumuo sa kasaysayan ng United States of America. Buhat marahil ng pagiging isang archaeologist, likas kay Jerry na tuklasin ang katotohanan sa pamamagitan ng ekspedisyon at ebidensya. Para sa kanya, ang pagpasok sa Area 51 ay ang tanging paraan para matuklasan niya mismo ang katotohanan na hinahanap-hanap niya ng matagal ng panahon. Ngunit malawak, tigang at mala wasteland na disyerto at highly trained na military personnel na may mga kargadang matataas na kalibre ng baril ang naghihiwalay kay Jerry at sa sagot na matagal na niyang hinahanap. Ganun pa man, dala ng pagiging curious at mapusok, napagdesisyonan niya pa ring pasukin ang masikretong lugar noong April 1997. Bilang isang dalubhasa, hindi basta-basta na kumilos ang 55 anyos na archaeologist. Dahil batid niya ng mga otoridad at batas ng gobyerno mismo ang lalabagin niya sa kanyang tila adventure of a lifetime. Ipinagbigay alam niya ang kanyang mga balak sa isang pahayagan na Las Vegas Sun upang sa oras na siya ay maiulat na nawawala, alam ng mga rescuers kung saan siya nagparoon at kung bakit siya pumunta sa ipinagbabawal na lugar. Ayon mismo sa pahayag na binigay niya sa Las Vegas Sun, gusto kong malaman ng US military na wala akong intensyong masama sa aking gagawin. Hindi ako interesado sa anumang military information o teknolohiyang naroon. Interesado lamang ako sa mga artifacts na nakahimlay sa Area 51 na naging instrumental sa pagbuo ng ating kasaysayan at kultura. Sa madaling salita, taliwas sa motibasyon ng ibang nagtangkang pumunta sa Area 51. Hindi UFO o alien ang dahilan ni Jerry sa pagpunta doon. Sa katunayan, interesado siya sa isang grupo ng mga taong malaki ang naiambag sa kasaysayan ng US at yun ay ang Death Valley 49ers. Para sa madaling pagsasalaysay ng kasaysayan ng Death Valley 49ers, ang mga manlalakbay na ito ay mula silangan ng US na nagpasyang pumunta patungong California dahil sa balitang mayabong ang negosyo ng pagmimina ng ginto noong mga panahon na yon. Nang marating nila ang bulubundukin ng Sierra Nevada, isang shortcut ang kanilang tinahak upang mabawasan sana ang araw ng kanilang paglalakbay. Ngunit imbis na mabawasan, nadagdagan pa ng 7 araw ang kanilang paglalakbay dahil nawala ang grupo sa kanilang orihinal na ruta. Pawang mga gutom, galit, pagod at watak-watak, narating ng ilan sa kanila ang Papoose Lake na parte na ngayon sikat na Area 51. At ang dating halos 100 katao na grupo ng mga manlalakbay ay naging dadalawang maliit na grupo na lamang nang marating nila ang tinatawag na Death Valley noong bisperas ng Pasko taong 1849.
Ngunit imbis na regalo, labis na paglagas pa sa bilang ang kanilang natanggap sa mga sumunod na araw, hanggang sa 2 tao na lamang ang napiling magpatuloy sa paglalakbay upang makahingi ng saklolo sa mga kasamahan nilang nagpaiwan sa daan, dala ng malubhang injuries at matinding pagod. In short, matapos ang 300 miles ng paglalakad sa maladisyertong bulubundukin, 13 lamang mula sa Death Valley 49ers ang naiulat na nag-survive mula sa orihinal na bilang na higit sa 100. At ayon kay Jerry sa mga pahayag niya sa Las Vegas Sun at sa isang radio show, parte umano ng American history ang kalunos-lunos na nangyari sa Death Valley 49ers at may karapatan siyang makita, aralin at isabuhay ang paghihirap na kanilang dinanas sa loob ng lugar na sakop ng Area 51. Bilang guide ng kanyang pinaplanong paglalakbay sa tinaguriang most forbidden place on earth, ayon sa kanyang pagsusuri mula sa mga journals ng mga nasabing manlalakbay, may mga iniwan na 7 inscriptions o mga tanda ang Death Valley 49ers sa daan na kanilang tinahak. 6 sa mga yon ay na-locate na, habang ang isa ay misteryo pa rin kung nasaan. At ito ang binabalak na makita ni Jerry sa kanyang mapusok na balak sa Area 51. At ayon mismo sa ambitious na archaeologist, ang Lake Papus kung saan mismo nagwatak-watak ang Death Valley 49ers ay nasa loob ng isa sa pinakagwardyadong lugar sa buong mundo, ang Nellis Air Force Base Gunnery Range ng US Air Force. Habang ang ilang sangay ng gobyerno ay suportado ang motibasyon ni Jerry sa kanyang inilulutong ekspedisyon sa Area 51 tulad ng Department of Energy na nagbigay ng supervised access sa kanya sa ibang parte ng lugar. Expected naman na hindi sang-ayon ng US Air Force sa pagtatangkang pagpasok ni Jerry sa Area 51. Ayon sa Las Vegas Sun, makailang ulit daw na binigyan ng US Air Force si Jerry ng statement na nagsasabing ang US Air Force ay hindi kailanman papayag na magpapasok ng kung sino mang sibilyan sa naturang area. At dahil nga sa hindi pag-allow ng authorized access ng isang archaeologist sa Area 51 upang tapusin ang kanyang pag-aaral, nagpasya si Jerry na hindi nahintayin pa ang pagpayag ng US Air Force na hindi naman talaga darating. At pagsapit ng April 22, 1997, opisyal nang nagumpisa ang unang araw sa marahil ay pinakamahabang 1 linggo sa buhay ni Jerry, ang patagong pagpasok sa Area 51. Dala-dala lamang ang kanyang cooking equipment, ekstrang mga damit, binoculars, journals, camera at cellphone, tinahak ni Jerry ang daan patungong Papus Lake. Bagamat hinintay niya ang kabilugan ng buwan bago ang pagpasok, napangunahan pa rin ng pangamba at takot ang archaeologist ayon mismo sa kanyang mga journal entries. At ang una niyang hinanap ay isang water source na lubos niyang kakailanganin kung tatahakin niya ang disyertong daan na tinahak ng Death Valley 49ers. Pagkaraan ng 1 araw ng paglalakbay, natanaw ni Jerry mula sa malayo ang isang kahina-hinalang pasilidad. Agad niyang kinuha ang kanyang binoculars at nakitang ang buong valley ay punong-puno ng mga sira-sirang trailers sa paligid na animoy pawang mga inabandona. Ayon sa kanyang journal, tinawag niya itong City of the Dead. Sa kanyang patuloy na pagsunod sa tinuturo ng kanyang kompas patungong Papus Lake, tila biglang nawalan ng pag-asa si Jerry. Bagamat ilang milya na lamang sana ang layo niya mula sa Papus Lake, kung saan hinihinalang naroon ang ika-7 tanda na iniwan ng Death Valley 49ers at doon rin mismo ang lugar kung saan huling namataan ang naturang grupo na buo. Ilang dosenang mga armadong gwardya ang nakita ni Jerry na nagbabantay sa paligid na animoy may sikretong kinukubli sa mga tagalabas. Dahil marahil ng pagod, sinubukang magpahinga ni Jerry, ngunit pagdating ng gabi, nagising ito sa sunod-sunod na dagundong ng mga helicopter sa himpapawid na tila may hinahanap sa disyerto. Ngunit kahit na balot ng kaba at takot, hindi sumuko si Jerry sa kanyang misyon. Tinuloy pa rin niya sa kalaliman ng gabi ang pagpunta niya sa Papus Lake kung saan 5 oras siyang nakikipaglaro ng taguan sa mga gwardya ng Area 51. Sa kanyang patuloy na pagpunta sa pusod ng gwardyadong lugar, napansin ni Jerry ang isang mataas na gusaling pinamumugaran ng mas marami pang mga gwardya kaysa nung una. Ayon sa kanyang pagkukubli sa gilid ng daan, napansin niya ang ilang mga bintana ng nasabing gusali na maraming ilaw na tila patibok-tibok sa loob at kumukuti-kutitap. Bagamat curious rin ang archaeologist kung ano ang meron sa loob ng gusaling yon, hindi pagtutuklas ng top secret military activity ang kanyang pinunta roon, kundi ang mag-aaral at magsabuhay ng parte ng kasaysayan niya bilang isang Amerikano. Nagpatuloy si Jerry sa kanyang ruta at nang marating niya ang hilagang bahagi ng naturang complex, tila isang Christmas tree daw sa dami ng pailaw ang kanya nakita. Kaalinsabay ng nakakabulag na mga ilaw ay ang malakas na alingaw-ngaw ng mekanismong umaandar sa isang pasilidad malapit sa hilagang bahagi ng complex. Subalit hindi naman tunog eroplano, helicopter o anumang pamilyar na tunog ang kanyang narinig.
Nang makakuha ng sapat na distansya, nakita niya ang isang malaking generator at sa hindi kalayuan, isang poste na may sign ang kanya nakita na nagsasabing, "No trespassing, violators will be prosecuted. No firearms, cameras, phones, or binoculars. By order of LAN LL Corporation." Sa isip-isip ni Jerry, tila nasa pusod na siya mismo ng area kung saan isinasagawa ang mga sensitibong military experiments sa Area 51. Dahil ang LAN LL Corporation o Los Alamos National Laboratory Limited ay ang organisasyon sa likod ng Manhattan Project na naghatid sa atin ng atomic bomb. Dahil batid ni Jerry ang panganib ng kanyang presensya sa lugar, agad-agad siyang lumayo sa naturang site at nakita ang isang lumang cabin na ginawa mismong shelter ng mga Death Valley 49ers noon sa Area 51. Matapos na magpahinga, nagpatuloy sa kanyang ekspedisyon si Jerry at nakarating sa isang dating atomic test center kung saan walang ni isang gwardya o halaman man lang ang mamamataan sa lugar. Dahil marahil ng curiosity, naghagis ng bato si Jerry sa gitnang bahagi ng maladisyertong parte ng Area 51 na yon. At sa hindi inaasahang pangyayari, tila biglang tinatangay ng mga hangin ang inihagis niyang bato at hindi man lang umaabot sa lapag ng disyerto tulad ng inaasahan. Pinaghalong pagkamangha at pagkalito ang naramdaman ni Jerry ng mga oras na yon dahil sa kanyang nasaksihan. Ngunit hindi naman yun ang kanyang pakay, kaya itinuloy na lamang niya ang kanyang paglalakad. Pagsapit ng araw ng Biyernes, lalong lumalim ang naabot ni Jerry sa lugar ng Area 51. Ayon sa kanya, narating niya ang katakot-takot na teritoryo ng Air Force Nellis Bombing Gunnery Range kung saan pinag-aralan, pinag-eksperimentuhan at binuo ang mga hypersonic Aurora spy planes ng US Air Force. Isang maling galaw lamang, tsak na bakal ng selda o bakal ng bala ang kanyang kahahantungan. Dahil dito, agad-agad na humanap ng mataas na lugar si Jerry upang mag-send ng coded text sa Las Vegas Sun at sa kanyang kapatid na si Doyle. Jerry at the mall looking for jewelry. At 50% low on water. Keep the faith. Ito ang laman ng text ni Jerry na ang ibig sabihin ay sinusundan niya ang mga tanda na iniwan ng Death Valley 49ers sa Area 51. Nasa 50% na raw siya ng kanyang total na journey at paubos na rin ang tubig niya. At matapos ng tila walang hanggang disyerto ng Area 51 at taguan mula sa mga otoridad, sa wakas, narating niya ang Papoose Lake kung saan pabiro niyang sinabi sa kanyang journal na parang ubos na ang supply ng aliens dito. Wala na ako makita. At sa tagumpay ng kanyang misyon, isinulat niya sa kanyang journal ang kanyang pagsasabuhay sa paghihirap ng Death Valley 49ers para sa pangarap na magandang buhay para sa kanilang mga pamilya sa lupang malayo. Ang sabi niya ay matapos ang paglalakbay ng halos 2,000 miles mula sa kanilang tahanan. Dito sa eksaktong lugar na to, 100 mga kalalakihan, kababaihan at mga kabataan ay nagtipon dito sa huling beses bago pa tuluyang malagas ang kanilang bilang para lamang sa pangarap ng mas magandang buhay. Dahil ubos na ang lakas at supply ng pagkain at tubig, hindi na nagawa pa ni Jerry ang isa pa niya sanang layunin, ang hanapin ng ikapitong tanda. Ngunit hindi naman naging walang kabuluhan ang kanyang paglalakbay sa Area 51. Bilang isang archaeologist, nakakuha siya ng isang oxen shoe na matapos ang masusing eksaminasyon, nakumpirma na galing yon sa mga hayop na dala-dala ng Death Valley 49ers sa kanilang expedition patungong California. Hindi lamang yon, dala-dala ang kanyang kamera, nakakuha ng ilang mga breathtaking photos si Jerry sa loob mismo ng ipinagbabawal na lugar ng Area 51. Ayon sa kanya, binalak niyang ilabas ang mga litratong yon sa isang libro na tatawagin sanang Forbidden Journey kung papayagan siya ng US government na ilabas sa mga larawan at hindi makakaapekto sa national defense ng Estados Unidos. Alam rin ni Jerry ang kapalit na parusa sa oras na pinablish niya ang mga litratong ito nang walang pahintulot sa gobyerno. Matapos ang kanyang mapusok na ekspedisyon sa loob ng Area 51, iniwan niya ang ilan niyang mga kargada tulad ng cooking equipment, mga ekstrang damit, lalagyan ng tubig at binoculars sa loob mismo ng lugar para gumaan ang kanyang bagahe palabas. Habang papalapit sa border, ginapang ng buong lakas ni Jerry ang natitirang 200 yards kung saan naghihintay si Doyle, ang kanyang kapatid, sa kanyang sasakyan. Eksaktong oras at araw ng kanilang napagkasunduan, 1 linggo mula nung una siyang tumapak sa loob ng masikretong lugar. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Jerry si Doyle kung tama lang ba ang ginawa niya. Ang sabi naman ng kanyang kapatid, hindi naman siya matatahimik hanggat hindi niya malaman ang sagot na kanyang hinahanap. Matapos na maisapubliko ang ekspedisyon ni Jerry sa Area 51 sa tulong ng kanyang mga lawyers,
Malungkot na namaalam ang archaeologist noong 2001 sa sakit na prostate cancer. Sa ilan sa kanyang mga isinulat na rekoleksyon ukol sa kanyang one-of-a-kind expedition, isang mensahe ang iniwan niya para sa mga Amerikanong makakabasa ng kanyang journal. Ito mismo ang isinulat ni Jerry sa kanyang notebook. For all those quiet Americans out there, this expedition is for you. Yes, yes, yes. Hell yes. Patunay lamang ang kwento ni Jerry na hindi tayo dapat magdalawang isip na gawin ang mga bagay na matagal na nating pangarap. Kahit ano pang balakid ang maaring pumigil sa atin. Kaya kung ano man yung matagal mo nang gustong gawin sa buhay, idol, huwag kang matakot. Kung gusto mong maging sikat na rapper, hinahangaan na vlogger, tinitili ang artista, pinapalakpak ang basketballista o boxer, tuloy mo lang yan. Tulad ni Jerry, kapalit man ang posibilidad na makulong, nakuha niya ang sagot sa matagal niya ng katanungan na nagpasaya sa kanya bago pa siya na maalam. Tandaan, walang mahirap na daan tungo sa tagumpay. Pero pag sinamahan mo ng tiwala sa Diyos at tiwala sa sarili mo, idol, walang pangarap na hindi mo kayang abutin. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.